Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa mga kaganapan, especially dito sa naging pahayag ni Senator Win Gatchalian. Ayan, sabi nila kasi sila na raw yung bagong majority kahit 12 lang sila. Anyways, balik tayo dun sa konsepto ng ating tatalakayin. Bali, meron rin tayong inalam talaga sa mga intel natin sa loob ng Senado na ito confirm na to. By Monday is si Senator Joel Villanueva is pupunta na ng majority kila Senator Win Gatchalian. Ang pagkakalam kasi natin, napag-usapan na yan nila Senator Alan na pinapayagan siya na pumunta. Kasi kung tutuusin, mali talaga yung ginagawa nitong kampo nila Win Gatchalian, Senator Win. Dahil labag yun sa Constitution na kahit sino pang mga taong kausapin nila, na kahit magbigay pa sila ng magpabasbas pa sila sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, labag pa rin sa Constitution. Kasi ang nakalagay, of all its member, 'di ba, sa Senate, 'di ba? Wala namang namatay, wala namang lumabas ng bansa. Ibig sabihin, 24 pa din sila. Kagaya nung case ni Laila de Lima, nakulong si Laila de Lima. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya senador. Sa katunayan, si Risa Hontiveros ang nagbabasa ng manifestation ni Laila de Lima. O ngayon, paano mo sasabihin na 22 lang kayo? Nasa inyo ang majority. Kahit nakakulong si Senator Jinggoy Estrada, andi dito siya sa jurisdiction ng Senate of the Philippines. 'Di ba? Common sense. Ang plano lang kasi talaga nila Senator Alan, maimbitahan itong 18 Marines para maibigay yung katotohanan sa flood control. The rest sa kanila na, 'di ba? Kasi kailangan ng taong bayan malaman kung ano ba talaga yung totoong pangyayari. Kung hindi nila inalog yung mga yan hindi naman magre-react yung mga yan. 'Di ba? Kung walang kwenta talaga ang sinasabi ng 18 Marines, hindi sila interview dito, interview dyan, 'di ba? Kung walang kwenta. Anyway, punta na tayo dito sa naging pahayag ni Senator Win Gatchalian. Ayan. Sino? Sabi ko, wala mo ng political questions kayo. Actually, mabait naman to si Senator Win. Kita naman natin. Ang problema lang, yung mga senior officer, kung tawagin, yung mga tao sa likod niya. Sa totoo lang, mabait yan si Senator Win. Well, of course, we respect her opinion. But matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines. Kita nyo pansinin nyo, humahanap sila ng mga kakampi na matatag, na papaniwalaan ng mga tao. Pero ang tanong, bayad ba yan o hindi? Diba? Hindi natin sinasabing binayaran nila. Hindi rin natin sinasabing tinakot nila, in-intimidate nila, 'di ba? Hindi natin sinasabi. Paano natin masasabi na totoo yung sinasabi ng IBP sa sinasabi ni Senator Win Gatchalian? Yung Association ng mga Law School Deans. Sino? Si Mel Santamaria? Sa din kasi yun ng FEU Of course, yung mga former Senate President. Si Pork Barrel King. Diba? Sino? Si Mig Subiri, may insertion. Tito Soto. Si Tito Soto, yung Chacha. Nilusutan pa, akala niya yung Mark na assistant niya yung sinasabi. Hindi niya alam yung assistant ni Saldi ko yun. Hindi marunong makinig yung si Tito Soto Rin sila. So, para sa akin, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, we respect the opinion. Ibig sabihin, hindi mo pinag-aaralan din, Senator Win? Diba? Dapat, oo, may opinion sa likod mo, pero dapat may sarili kang diskarte at nag-iisip ka, diba? Yun kasi dapat ang ginagawa ng isang senador. Although meron siyang advisor, pero pinag-iisipan mo ring mabuti. Hindi yung nakikinig ka lang. Ibig sabihin, ikaw na yung bagong tuta, hindi na si Tuta Sen. Diba? Ikaw na yun? Senator Legarda. Sir, ano ang mensahe niyo sa taong bayan na nalilito na ngayon sa katulungan sa Senate? Naintindihan ko yung sentimento ng taong bayan na yung galit. Yan kasi ang strategy nila. Nililito nila ang taong bayan na sinasabi nila, hindi, kami yun, kami yun, kami yun. Kita mo yung style ni Senator Alan. Hindi niya pinagdidikdikan na ako yun, yung SP na legit, ganito ganyan. Hindi niya naman kasi kailangan gawin yun dahil alam ng taong bayan na si Senator Alan Peter Cayetano ang totoo at legit na Senate President, di ba? Pagkadismaya ngayon, pagkalito. Pero ang aking mensahe ay tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya nandito kami para ipakita sa... Sino ba naman kayo, kahit nga kayo, nalilito kayo.
ang gamit yung Constitution 1935. 1987 na tayo ngayon eh. 'Di ba? Sino ba nag-isip niyang mga 'yan, 'di ba? Ating mga kababayan na hindi natin sila nakakalimutan at yung mga ganitong trahedya, importante. At importante rin na nakakausap ang ating mga punong barangay para malaman natin kung ano yung mga kailangan natin gawin. So ang mensahe ko, hindi namin sila nakakalimutan, tuloy ang aming trabaho. Pabor ako dun sa sinasabi niyang hindi nakakalimutan at tuloy ang trabaho kasi yun naman talagang gampanin ng isang government official, 'di ba? Invited sa Lunes? I believe so. I believe pareho yung invitation, yung list of resource persons at dinagdagan pa ni Chairman Erwin Tulfo. Early Discaya, pinapa-arresto na po. Ano po ang status niya? Sino ang nakikipag-communicate? Sino ang kausap dito? Well, kahapon kausap ko si Secretary Remulla at Monday magkakaroon kami ng formal turnover from the Senate to the PNP. Sir, magdadagdag po ba tayo ng security sa Senado po? Yes, I think until maging kalmado ang sitwasyon, magdadagdag tayo ng augmentation galing sa PNP. Of course, mag-aayos rin kami ng mga security measures inside PNP, inside the Senate. Pwedeng dumalo yung Cayetano. Alam mo, nakikita ko dito kay Win Gatchalian. Di pa siya ready bilang Senate President kasi parang nangangapa pa siya eh. Sa totoo lang, nagre-rely lang siya ron sa mga sinasabi niya, kagaya niyan, nanggaling na sa bibig niya mismo. Nagre-rely lang siya ron sa mga advisor niya, yung mga Senate President, na hindi naman dapat. Kasi kailangan dyan, meron kang sariling isip. Although, okay lang magkaroon ng advisor, pero may sarili ka dapat diskarte. At inaaral mo kung ano yung trabaho. 'Di ba? Yung trabaho na dapat mong gawin, 'di ba? Black senators sa hearing dito sa Monday. Lahat po invited. Lahat invited. So, lahat ng Ayan maganda yung sinabi niya. Lahat daw invited. Pati yung Brave 18. Na-expect natin yun Sinabi niya yan. senador. Well, nakakakilig at of course, para sa akin, malaking karangalan. No? Si Senator Risa, isa sa pinaka hardworking, napakasipag, matapang, magaling na senador natin at very serious sa trabaho. Kaya it's very, para sa akin, sa Naalala ko, binanata ni Erwin Tulfo yan. Kiko Pangilinan ng pinakawalang kwentang abogado. Pinakamagnanakaw raw si Risa Ontiveros, sabi ni Erwin Tulfo. honor to be associated with her. May mga sinasabi rin po na parang sa possible tandem daw for the 2028 election. Wala mo ng politika ngayon, mahaba, matagal pa yan. Alright guys? And so, pupuntahan naman natin yung sinabi ni Attorney Guanzon. Ayan. In my opinion, hindi valid yung pag-elect nila kay Gatchalian on two grounds. One, they lack the quorum. Number two, they lack the majority votes to elect any officer of the Senate. Kasi ang nakalagay rin sa pag magsasagawa sila ng quorum, kailangan 13 pa rin yung senador. Kasi 24 pa rin sila wala naman nag-abroad, walang namatay, 'di ba? 13 pa rin yung sinasabi naman ni Dick Gordon na 22, 'di ba? Kasi indisposed na raw yung dalawa. Patahin na raw yun. 'Di ba? Huwag kayong makikinig doon, 'di ba? Kasi ang sinasabi niya, wala naman akong nakitang sinabi sa Constitution na 13 dapat na nakalagay doon, 'di ba? Anong sinasabi sa Constitution? Kailangan majority of vote of all the Senate member of all. Ibig sabihin, ilan ba yung all? 24, 'di ba? Senador 24. Ilan yung 50% ng 24? 12. Kaya paano ka magiging majority? Plus 1, 'di ba? Ilan yun? 13. Ito talaga si Dick Gordon, pinahihirapan mo yung isipan ng mga tao Kaliwa-liwanag, ginugulo mo rin Yan po ang dahilan kung bakit hindi sila nag-elect ng Senate President. Totoo yun. Hindi sila nag-elect ng Senate President. Kasi, ang alam nilang Senate President, si Senator Alan. Ayaw man nila tanggapin, ayaw man nilang kilalanin. Pero, si Senator Alan pa rin talaga ang Senate President.
In other words, right now, Alan Peter Cayetano, even on their side, is their Senate President. Tama. Alan Peter Cayetano is their Senate President, pero yung pro tempore nila is Gatchalian. Iginitig Guanzon na kung tunay na mayorya na ang Gatchalian Bloc, dapat ay kaya nitong maghalal ng bagong Senate President. Totoo yun. Kasi nga, mayorya na sila eh. 'Di ba? Majority na sila eh. Bakit hindi pa rin sila makapaghalal? 'Di ba? Hindi mo kasi pwedeng wala sa Constitution o sa Senate rules na maglalagay ng acting Senate President o pro tempore. 'Di ba? Si Alan Peter, Senator Cayetano, Senate President Cayetano, continues to perform his administrative duties. Kaya hindi nila pwedeng kasuhan. Kaya hinahamon natin si Senator Erwin na kasuhan at bitbitin, kwelyuhan si Senator Alan. Di ba? Yun. Doon natin malalaman kung talagang matapang siya. Di ba? And legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian. There is no such animal as the acting president because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan. Yun. O, di ba? Walang acting president. So, ano si Gatchalian? Sige, ibigay na natin sa kanya yung pro tempore. Pero, ang Senate President, si SP Alan. Di ba? Na binoboto ng majority of all the senators. Dagdag pa niya, maituturing na usurpation of authority ang naging pagboto kay Gatchalian bilang pro tempore dahil anya hindi ito sinusuportahan ng mayorya ng buong Senado. Tama. Hindi rin sinang-ayunan ni Guanzon ang naging posisyon ng Integrated Bar of the Philippines na nagsabing lawful at valid ang sesyon noong Hunyo 3. Eto, si Atty. Guanzon, matinik na abogado to. Real talk yan. Naging commissioner yan ng COMELEC eh. Ngayon, bakit hindi nila questionin si Atty. Guanzon? Kung talagang nagsisinungaling si Atty. Guanzon, pwede nilang ipadisbar yan. Eh, pero bakit wala? Kasi alam nila, totoo yung sinasabi ni Atty. Diba? Batay sa Avellino Doctrine, ayon sa dating COMELEC Commissioner, dapat umanong iwasan ng mga abogado ang paglalagay ng kulay politika sa usapin at Tama. manatili sa konstitusyon at mga tuntunin ng Senado. Nakita kasi akong picture doon eh. I hate to put political color but isn't that the IBP president standing there with Congressman Adyong? Ayun o, si IBP President. Di ba, connivance? Oh, paano mo ngayon sasabihin na legit yung sinasabi ni IBP President? Eh no, si Congressman Adjong, Alonto ba yun? Yung sa flood control din. In that picture? I may be wrong but wag na ho natin bigyan ng political color ito dahil mga abogado tayo eh. Ayun, mabigat yun yung sinabi niya. Na wag niyo, parang ang gustong sabihin ni Atty. Guanzon, wag niyong lokohin ng taong bayan. Alam rin namin yan, abogado rin kami. Di ba? Let's just stick to the Constitution and the rules Tama. of the Senate. In my Oh, 'di ba? Ito pa, may isa pa tayong tatalakayin, yung kay SP Alan, naging pahayag niya kanina lang, ayan, kung paano minamanipulate ng former minority ang ang Senado at ang media at ang Malacanang. Want a Senate that will cover up the truth. So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session. So, hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw? Tama, totoo 'yun, 'di ba? Directly ang utos sa NBI, 'di ba? Sabi nga, at all cost kailangan mahuli si Bato. Kaya nandoon ang NBI, 'di ba? Hindi Malacanang. Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? O, ba't pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Ano sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Anong sabi ni former Senate President Tito Soto? O, ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. O, Ayun lang. kung na nagsabi Malacanang, kasama sa plano eh. O, yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa Pansin nyo, 'di ba? Etong nasa minority yan sila Tito Sen, Win Gatchalian, humahanap sila ng kakampi na ire-recognize sila kasi alam nila na illegitimate sila. 'Di ba?
Ganun ka-basic ang logic dyan. Hindi mo kailangan pag-isipan ng sobra kasi kung tutuusin, kitang-kita natin na ipinipilit nilang itatak sa taong bayan yung thinking na sila ang legit na majority. Pero sa papel, sa constitution, labag naman sa batas yung ginagawa nila. Yun ang problema. Diba? Mga empleyado. Tanong natin sa civil service. So, Pasensya na kayo, may singaw kasi ako eh. Sakit. yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyo sirain yung kanyang future. Saka nakita Kasi alam mo si Senator Win, nakikinig lang eh. Sa mga advisor niya na si Tito Soto, sinungali, Mig Subiri, insertion, si Pork Barrel King, si Drilon, si Ping Lacson, si Boy Lihis. ng Senate President, yun ang gagawin. Imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong usaa. Bakit mo iimbitahan, 'di ba? Kung talagang alam mo ang trabaho ng isang Senate President, may usaa eh, 'di ba? May sariling security force ang Senado. Bakit mo sa DILG, SILG? 'Di ba? Common sense, binabypass mo yung rules sa loob ng Senado na hindi dapat. Labag sa batas yun. May contingent tayo ng Marine. Kasi co-equal branch. Kaya may karapatan ang Senate na magtayo ng sarili nilang security force. Yun ang Sergeant of Arms. 'Di ba? May contingency pa sila ng AFP. Pwede sila mag-request anytime ng force, 'di ba? Ng Army, ng Marines, Navy, pwede sila eh. Kasi co-equal branch. Pero ano ang ginagawa ni Senator Win Gatchalian? Bakit ka makikipag-coordinate sa DILG? Bakit? Under ka ba ng executive branch? Yun ang tanong. 'Di ba? Common sense eh. Pwede kang mag-direct contact sa AFP, sa Armed Force of the Philippines, 'di ba? Pwede kang mag-request agad kasi mataas ka diyan. Pero bakit ka nakikipag-coordinate, 'di ba? PNP, may PNP sa labas. Tama. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG. Tama, hindi mo dapat pinapupunta, 'di ba? So, ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Baka akala niya, Senator Alan, co-equal branch din ng civil service. 'Di ba? Halatang hindi alam ni Win Gatchalian ang pagiging Senate President. Kulang siya sa kaalaman, hilaw siya, so hindi siya dapat nasa posisyon na yan, 'di ba? Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang, 'di ba? Anong ibig sabihin nun? Minamanipulate nila yung mga branch ng government para mahawakan ng Senado. Diba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President. Kasi Tama. yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Tama. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Eto naman si Dick Gordon about diyan sa sinasabi sa Constitution. Sabi niya, wala naman nakalagay sa Constitution na 13 ang vote na kailangan. 'Di ba? Ginagawa na naman yang mangmang ang taong bayan. Gusto. Ang sabi lang raw doon, majority of all Senate member. Yun lang raw ang nabasa niya. Paano ka magkakaroon ng majority? Ilan ba ang senador? Ilan ba yung all of its member? 'Di ba 24? So, kapag dinivide mo sa 2 yun, ilan yun? 12. Tig 12, 'di ba? So, paano magiging majority? Okay, kailangan mo 50% plus 1 equals 13. Dick Gordon? Tanga-tangahan na naman tayo. 'Di ba? Nililigaw nyo yung taong bayan eh. Hindi nyo pinapaliwanag. Ang sasabihin nyo lang, hindi, ito lang nakalagay sa Constitution eh. Kumbaga, ang Constitution, by common sense and logic. Diyos ko, napakadali. Pinaliwanag na lahat ng mga abogado eh. Tapos lilituin nyo pa yung taong bayan, Dick Gordon. 'Di ba? Hindi tayo against personally kay former Senator Dick Gordon kasi hindi natin siya kilala. Pero wag niyong lituhin ang taong bayan dahil ang taong bayan matalino.
Nakakatawa ka naman. Baka akala mo, uubra pa yung mga ginagawa nyo noon na pagmamanipulate. Nakakalimutan nyo, umuunlad ang teknolohiya sa buong mundo, especially sa Pilipinas. Of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceeding. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Oh, kita nyo na. Senate President pro tempore, Sergeant of Arms at Secretary ng Senate. Kailangan 13 ang vote. O asan si Win Gatchalian doon, 'di ba? O asan siya doon? Wala. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rule at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Tama. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. O barubal lang magsalita yan pero walang alam. 'Di ba? 'Di ba? Pero mo ikaw rin ang nagsabi ng bendalo. Tapos ngayon babarakuhin mo yung kapwa mo senador. Ay ba dapat gawin mo yung sinasabi mo. Hinihintay ng taong bayan yan. Tignan natin kung anong kaya mong gawin, 'di ba? Babantaan mo si Senator Marcoleta, pati si SP Alan. Sabi mo, wag raw sila maghihiring diyan dahil illegal yan. Sino ba naghihiring, 'di ba? Si Senator Marcoleta, saka si SP Alan. Di tignan natin kung kaya mo, 'di ba? Baka mademanda na naman kayo sa buong Pilipinas. 'Di ba? Baka nakakalimot ka, Erwin. Nakakalimot ka sa nangyari sa kapatid mo. Hindi kayo sasaktan physical, pero ididemanda kayo sa lahat ng korte sa buong Pilipinas. Oh, aatinan mo 'yun, kaya mo? Ha? Kaya mo ba 'yun? So, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni Paano SP Alan binanatan nyo kasi? Binulgar nyo kasi pati pambababae. Ayan tuloy, nag-iiyak-iyak. ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee. Tama. Dahil yun ang may legal protection. Pero siguro, idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo, Saka kumbaga kapag si Erwin Tulfo ang head or chairman ng BRC, may conflict of interest kasi kasama siya sa inaakusahan. 'Di ba? Dapat hindi siya nandyan kasi puro dada, yabang, magaling ka mag-English pero you have to bend the law. 'Di ba? Isang malaking kalokohan. Bakit ka nalagay dyan? tapos na po tayo dun sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento. Yan ba ang kinakatakot nyo? Yung mga may dokumento? Senator Erwin? 'Di ba? Kasi ang pinipigilan nyo dyan, yung magtuloy-tuloy, yung investigasyon. Kasi alam nyo na merong ebidensya laban sa inyo. Lalo na si Secretary Bersamin. 'Di ba? Yung binanggit ni Lacson tapos hindi na pinatawag. Patay tayo diyan. At talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema Senator Alan, ngayon pa nga lang nayayanig na. Isang hearing pa lang nagsuguran agad sa sa Senado. Kaliwat ka ng interview sa mainstream media para mapagtakpan yung ginawa nilang kalokohan. 'Di ba? Bakit ka agad magre-react kung wala kang kasalanan? Hindi mo kasi, alam mo ang logic dyan, hindi mo kailangan mag-react
basta-basta. Yung magiging careless ka. Kasi kung wala kang tinatago, hintayin mo na ipatawag ka sa sa hearing, 'di ba? Yun naman yun eh. Dahil syempre, ang panel, ang hearing, yung mga nag-iimbestiga, kukunin rin yung sentimiento mo, yung opinion mo, kung anong masasabi mo sa mga binibintang sa'yo, 'di ba? Kung kaya mong tindigan, yung kung wala kang kasalanan, kaya mong tindigan yun, 'di ba? Ganun kasimple lang yun. Hindi yung kaliwat ka ng interview sa mga kakamping media. Kaya sinabi kong malapit malayo. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institution. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado eh. Tama, ipinayagan nila eh. Tapos yung investigasyon, hindi nila pinagpatuloy, ang dami nilang pinagtakpa. 'Di ba? Ganun kasimple yung ginawa mo, Senator Lacson. Through false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos, iwa-whitewash nyo pa para Tama. sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga Malacanang, paalisin ka. So, ginulpi na nila ang isang taga Osaa, hinabol nila ang isang taga Buti pa si former Senator Gringo Unasan, may paninindigan. 'Di ba? Hindi katulad ni Bam Aquino. 'Di ba? Na walang paninindigan. Kung tutusin, yung 1987 Constitution, sino ba ang nagpanukala niyan? 'Di ba si Cory Aquino? Bakit ngayon Bam Aquino, anong nangyari? 'Di ba? Bakit ka nandiyan? Bakit hindi mo tinitindigan ang paninindigan na itinatag ng iyong mga lolo't lola, 'di ba? Ang senador sa loob ng Senado. So natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then ang sisisihin kami, hindi yung nanggugulo. IBP, ngayon nagsasalita pa isa-isa yung mga abogado. I mean, ang daming issues sa quorum, etc. But in electing the officers, kahit basta't marunong magbasa, majority of all the members. Diba? Kaya nga sabi ng Malacanang, nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institution. Tama. At kaya nga tayo napunta sa dictatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Okay, ulitin ko In one sense, malapit na po tayo kasi ilang institusyon na ang binaboy natin. Nandun na tayo sa Senado And then, lahat ginagawa, hindi lumabas yung totoo. In the other sense, malayo pa. Kasi wala pa namang official declaration, etc. etc. Pero nagsusumula na Basta't ikaw ay kalaban, actually matagal na nagsimula yun. Basta't ikaw kalaban ay kulong ka. Pero bailable yun Ngayon yung non-bailable na ginagawa. At ang masama, dati, lumalaban yung institusyon. So, nung pinadlock ang Senado, nagkaisa lahat ng senador at least more or less na wag nyo ipadlock yung Senado. Ngayon kasi, kapwa senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Diba? That's why hindi ko na sinasagot isa-isa Kasi nga, team cover up between team ilabas yung totoo. Team independent versus yung team na ang Senado dapat kontrolado ng Malacanang. O sasabihin na, kasi kay Tito Soto or kay Win Gatchalian, maayos yung Senate. Maayos nga yung Senate kasi hindi nyo nilalabas yung totoo. Yun, di ba? Pinagtatakpan nyo, nililihis nyo kung saan-saan. Di ba ginagawa nyong comedy bar yung Senado? Tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. So, I continue to offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo. No? So, weekend, Sunday time to think. So, wala namang problema, filean ako ng kaso. But for example, yung Tindig Pilipinas Kiko D. Legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. Tama. And then magpapagamit kayo sa Malacanang. Obstruction of justice. Sinabi na nung NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon hindi para aresto yun dahil wala pa namang warrant. So, paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? So, let me address myself to Kiko D and the other Aquino, even to Senator Bam. No? Ang legacy
legacy niyo democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din nila is against extrajudicial killings. Kung yung ipaglaban niyo yun. Legacy din ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuyin yung Senado. Okay sa inyo, huwag ilabas yung totoo sa flood control. Tama. Di ba, kaya nga, laban eh. Laban yun, laban. Piramin ko muna kasi hindi nyo ginagamit. So, alam nyo naman, di ba, sa Ibista, sa Duterte, ganyan. Kailangan neutral ako dahil senator judge din ako. Ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? Sa tingin ko, ang lumalabas, si Senator Alan ang makabagong Ninoy Aquino. Sa totoo lang. Kasi kung titignan natin, siya yung pangunahing nagsasalita against sa mga lumalabag sa konstitusyon. Hindi sa personalidad eh. Hindi natin pwedeng sabihin na against siya sa Marcos. Kumbaga, against siya sa mga lumalabag sa konstitusyon. Pero not personally. 'Di ba? Yun yung kinagandahan kay Senator Alan na pinaninindigan niya kung ano yung pinaghirapan ng mga lolo't lola natin, mga magulang na ipinaglaban nila noong 1987 para mapatalsik ang mga Marcos sa Malacanang, 'di ba? So mga kababayan, let me end this way. Kung comfort lang po, sumang-ayon na po ako sa administration. My life will be totally easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living, 'di ba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us? The kind of Philippines we want, 'di ba? So, you might not like me, you might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust. And if I'm wrong, then tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the sign in 1970? And what happened for 20? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. So hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan. Kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng Constitution. So mga kababayan, tonight, tomorrow, let's say a prayer. But let's ask ourselves, who are we? Anong identity natin? Paano natin maitutuloy yung laban? Hindi pwedeng everyday may bagong issue na lang. Issue May 11, habulin si Bato. Issue May 13, NBI attack the Senate o hindi. Issue ng walkout, 12 kayo, okay. And so, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok sa ating content ngayon. Bali, ito kasi ay parang mga premises na lang niya, mga payo. Ayan, so, pero kung titignan natin yung point ni Senator Alan, talagang may pinupunto siya na ang daming lumalabag sa constitution natin na nangyayari, binibend nila yung law na hindi naman talaga dapat nilang ginagawa yun dahil yun yung pader na sinasandalan ng bawat mamamayang Pilipino. Yun yung guidance natin eh. Yung constitution natin. So para sa akin is kailangan nating tulungan itong mga taong ito. Suportahan natin na kailangan maipaglaban nila yung ating constitution dahil doon tayo safe. Doon tayo nakakapagpahayag ng mga saloobin natin. Dahil ayun eh, yun na yung buhay natin eh. Na ipinagkaloob sa atin noong 1987. People power. And so maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.